Sa buhay natin ay marami tayong makikilalang tao na magkakaroon ng impact sa atin, mabuti o masama man. May mga tao na daraan sa ating buhay na magbibigay o mag-iiwan sa atin ng aral. Sabi nga, lahat ng taong makikilala natin ay merong purpose. Ngunit paano kung ang purpose ng mga taong ito ay hindi maganda? Paano kung takot at pangamba pala ang dala-dala nila? May paraan nga ba upang sila ay ating maiwasan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Tawagin mo na lamang ako sa pangalan na Ruth. Ako po ay 38 years old na sa ngayon at merong 2 anak. Masasabi ko na ang ikakwento ko ay nakakatakot dahil kahit sino siguro ang makaka-experience ng nangyari sa pamilya ko ay matatakot. Ang aking asawa na itatago ko sa pangalan na Arthur ay nagtatrabaho bilang isang warehouse team leader. Sapat naman ang sahod niya sa pangangailangan naming lahat. At may nasisave din kami kahit na papaano. Talagang plinano namin na 2 lamang ang aming anak. Parehas kasi kaming galing sa malaki at mahirap na pamilya. Kaya noong magkasintahan pa lamang kami ay sinabi namin na 2 lamang ang magiging anak namin kasi baka hindi na namin mabigyan ng sapat na atensyon ang aming magiging anak kapag sobrang dami na nila. Yun naman po ang opinyon lamang naming mag-asawa at hindi kami tutol sa mga mag-asawa na gusto ng malaking pamilya. Wala kaming pagsisisi ni Arthur sa desisyon naming yon. Bago rin kami nagpakasal ay talagang siniguro namin na meron na kaming sariling bahay. Kumuha kami ng bahay sa pamamagitan ng pag-loan sa bangko at ang kinuha namin, Papa Dudut, ay isang bungalow style na bahay na merong 3 kwarto at medyo malaki ang lote, Papa Dudut. Hindi pa man kasi nauuso ang plantita ay mahilig na akong magtanim ng mga halaman. Pinili talaga namin ang may bahay na may lugar ang hobby ko sa pagtatanim, Papa Dudut. Natuwa ako kasi sinusuportahan ako ni Arthur, ang gusto ko na yon at ganong klase ng bahay ang kinuha niya. Sa bahay na yon nagsimula ang panibagong chapter sa buhay namin ni Arthur. Pagkatapos naming may kasal ay doon na kami nanirahan. Paunti-unti ay nakakabili kami ng mga gamit hanggang sa nabuntis na ako sa una naming anak na si Arky. Hindi muna namin sinundan si Arky at noong 8 years old na siya, namin sinundan. Si Angel naman ang aming naging bunso. Noong bago pa lamang kami sa subdivision na yon ay kakaunti pa lamang ang nakatira sa street namin. Kaya habang nagkakaroon ng mga tao ang bawat bahay doon, ay nakikilala agad namin. Halos lahat ng may-ari ng bahay sa street na yon ay kakilala ko at ang iba ay naging kaibigan ko na rin. Tahimik din sa lugar namin noon, Papa Dudut. Walang masyadong gulo na nangyayari kaya hindi nakapagsisisi na yon ang lugar na pinili namin ang asawa ko para bumuo ng pamilya. Sa ganoong lugar ko kasi gustong lumaki ang mga anak namin. Nang may panganak ko na si Angel ay ang sumunod na plano namin ni Arthur ay ang magkaroon kami ng sariling sasakyan. Medyo malayo kasi ang school ni Arky mula sa bahay namin. Total ay sabay lang sila ni Arthur, nang pagpasok ay pwedeng ihatid muna ni Arthur si Arky sa school bago siya magpunta sa kanyang trabaho. Natupad naman namin yon at nakapag-loan si Arthur ng sasakyan sa bangko. Para makatulong ako sa pagpasok ng pera sa aming pamilya, ay naisipan kong pagbigyan pa ng pansin ang aking mga halaman at ipagbenta ang mga yon. Ginamit ko rin ang talent ko sa pagluluto ng mga ulam at nagpapa-order din ako ng mga ulam na lutong bahay sa mga nakatira sa aming subdivision. Malit man ang kita sa ganoon, at least ay meron pa rin kita. Ang maliit naman kapag naipon ay malaki din, Papa Dudut. Kahit papaano ay nakatulong naman ang ginagawa ko na yon sa mga gastusin namin sa bahay. Kailangan rin kasi naming magtipid lalo na at may sasakyan at bahay kaming binabayaran kada buwan bukod pa sa mga bills, pagkain at pag-aaral ni Arky.
Gaya ng sinabi ko ay tahimik ang buhay namin sa subdivision na yon. Nasira lamang ang katahimikan na yon nang may bagong mag-asawa na lumipat sa bahay na katabi namin, Papa Dudut. Noong tumira kami sa bahay na yon ay talagang house for rent na ang bahay na nasa aming kaliwa. Gaya rin yon ang design ng aming bahay pero mas maliit lang ang kanilang lot area. Kaya paiba-iba ang tumitira doon. Halos 1 taon lamang ang itinagal ng mga nangungupahan doon tapos ay napapalitan na naman ng bago. May chismis kasi na meron daw pinatay na mag-ina sa bahay na yon. Nung hindi pa kami nakatira roon ay pinasok daw ng masasamang loob. Pinagnakawan, pinagsamantalahan at pagkatapos ay pinatay. Siguro daw kaya walang nagtatagal ay dahil patuloy na nagmumulto ang mag-ina sa bahay na yon. Wala naman akong naririnig na kwento mula sa ilang tumira sa house for rent na yon na meron silang nakakatakot na experience sa bahay na yon, Papa Dudut. May ilan lang din naman akong naging ka-close sa mga tumira doon at kapag tinatanong ko sila kung meron bang nagpaparamdam o nagpapakita ay wala ang nagiging sagot nila sa akin. Kaya ang naisip ko ay baka wala naman talagang multo roon o kaya ay wala naman talagang pinatay sa bahay na yon, Papa Dudut. Bago dumating ang sinasabi kong mag-asawa na siyang naging dahilan ng pagkasira ng tahimik naming buhay, ay mag-anak ang nakatira sa house for rent na yon. Meron din silang 2 anak pero mga teenager na. Medyo nakakausap ko sila at isa rin sila sa suki ko sa mga niluluto kong ulam. Kaya medyo nalungkot ako nang malaman kong umalis na pala sila. Ilang buwan din na bakante ang paupahang bahay na yon. Dati kasi wala pang 1 buwan ay meron na kaagad na pumapalit na bagong uupa doon. Aba, ang tagal na yatang walang nakatira sa kapitbahay mo, ano? Sabi sa akin ni Elena na isa sa mga kaibigan ko sa street namin, Papa Dudut. Magkatapat lamang ang bahay namin. Kaya nga hindi na yon papaupahan? Turan ko. Aba malay ko, ako ba ang may-ari ng bahay na yon? Biro pa ni Elena. Siyempre nasanay ako na mabilis na nagkakaroon ng tumitira sa bahay na yon pero ngayon ay magtatatlong buwan na at wala pa. Wika ko. Mali mo naman may inaayos lang din sa bahay. Nung 1 linggo kasi ay may mga lalaki nagpupunta dyan. Mukhang mga electrician. May dalang hagdan at kung ano-anong gamit. Ang sabi pa ni Elena. Porket may hagdan, electrician na kaagad. Pero sana kung sakali na may bagong titira sa bahay na yon ay yung mabait at tahimik. Mahirap kapag maingay ang kapitbahay ko ngayon lalo na at meron akong baby na palaging tulog. Sambit ko naman. Hindi ko namalayan ang paglipas ng mga araw at isang umaga. Paglabas ko ng bahay para magdilig ng mga halaman ko ay nakita ko na merong isang van na nakahinto sa harapan ng bahay na pinapaupahan. May isang babae at lalaki na nagtutulong na magbaba ng mga gamit mula sa van. Kaya nalaman ko kaagad na meron na palang bagong titira sa bahay na yon. Mukha naman silang mabait Nang makita kasi ako ng babae ay ngumiti siya sa akin at nagpakilala siya sa akin bilang si Lolita. Habang ang asawa naman niya ay si Francis. Sa tingin ko ay bago pa lamang silang mag-asawa kasi mukha pa silang mga bata. Siguro'y bata lamang sila sa akin ng ilang taon. Naalala ko tuloy sa kanila kami ni Arthur nung panahon na bagong lipat din kami sa bahay namin. Ganon din kami. Kaming 2 lamang ang naghahakot ng mga gamit namin at wala kaming katulong. Dahil sa naramdaman kong mabait si Lolita at Francis ay nag-offer ako na baka gusto nilang tulungan sila ni Arthur. Pero tumanggi si Lolita. Nakakahiya raw. Kakalipat pa nga lang daw nila ay hihingi agad sila ng tulong. Medyo natakot lamang ako nang sinabi niya na saka na lamang sila hihingi ng tulong sa amin kapag may pumapatay na raw sa kanila. Kahit ba binawi niya yon sa pagsabi ng joke lang ay hindi pa rin nawala ang takot ko sa sinabi niya.
Pagkatapos kong magdilig ay hindi pa rin tapos sina Lolita sa pagbaba ng mga gamit nila. Habang kumakain kami ng almusal ay binabanggit ko kay Arthur na meron ng bagong nakatira sa bahay na nasa kaliwa namin. Hindi naman masyadong interesado sa mga ganong bagay ang asawa ko, kaya ang nasabi lang niya ay sana raw ay mabait at hindi magdala ng gulo sa lugar namin. Sabi ko ay mukhang hindi naman kasi mukhang mabait yung mag-asawa kasi silang unang bumati sa akin ang makita nila ko. Kinagabihan ay kumatok ako sa bahay nila Lolita at dinalhan ko sila ng ulam na niluto ko bilang pa-welcome sa kanila. Nasilip ko na magulo pa ang ayos ng kanilang bahay. Nakatambak lang ang mga gamit nila sa kung saan-saan pero inisip ko na baka napagod na sila. Kaya sa ibang araw na lamang nila yon aayusin. Mabilis na kumalat sa street namin ang tungkol sa paglipat ni Lolita at Francis sa bahay nila sa tabi namin Papa Dudut. Nang muli kaming magkaroon ng chance na magkausap ni Lolita ay tinanong niya ako kung totoo ba na meron daw pinatay na mag-ina sa bahay na inuupahan nila. May nakapagsabi na pala kagad sa inyo ng chismis na yon, ang natatawa kong sabi. Oo, 2 days pa lang kami rito pero 2 tao na agad na nagsabi sa akin. So totoo nga? Tanong ulit ni Lolita. Gaya ng sinabi ko, chismis lang naman yun. May ilang tumira na dyan na natanong ko na rin sa bagay na yon at ang sabi nila, wala naman nagpaparamdam sa kanila. Kaya baka hindi rin totoo. Yung sinabi kasi nilang patayan ay nangyari nung wala pa kami rito. Tugon ko kay Lolita. Ay ganun ba, sayang? Akala ko meron talaga. Umasim ang mukha na sabi pa ni Lolita. Nagtaka ako sa naging sagot ni Lolita. Ang sabi niya ay parang exciting daw manirahan sa isang bahay na merong dark past. Kagaya raw ng mga pinatay tapos ay magpaparamdam sa kanya ay yung kaluluwa ng pinatay. Nang mapansin ni Lolita na hindi maipinta ang mukha ko ay tumawa siya at sinabi niyang nagbibiro lamang siya. Pero hindi ko naramdaman na nagbibiro siya, Papa Dudut. Kaya mas naging weird ang tingin ko sa kanya. Pero dahil sa kapitbahay ko siya at bago sila sa lugar na yon ay kailangan ko siyang pakisamahan. Kailangan ay maramdaman niyang welcome sila ng asawa niya sa lugar na yon, lalo na sa street namin. Isang gabi habang kumakain na kami ay narinig ko ang boses ni Lolita na tumatawag sa akin. Nilabas ko siya. Yun pala ay meron siyang dalang ulam para sa amin. Nakalagay yon sa plastic container na hindi naman gaanong kalaki. Kalderetang baka raw yon at specialty ni Francis. Na-realize niya raw kasi na hindi pa nila kami nabibigyan ng niluluto nila. Parang ganti niya yon sa pagbibigay ko sa kanila ng ulam noong first night nila sa bahay nila. Ipinagbalaki pa ni Lolita sa akin ang pagkain na yon. Marami raw alam na lutuin ng asawa niya at sa mga susunod na araw ay ipapatikim nila sa amin ng aking pamilya para mapatunayan niya na masarap talagang magluto si Francis. Nagpasalamat ako kay Lolita at ang sabi ko ay ibabalik ko na lamang ang lagayan niya ng pagkain mamaya o kaya ay bukas ng umaga. Umalis na siya pagkatapos naming mag-usap. Excited pa akong dinala at sinabi sa pamilya ko na binigyan kami ni Lolita ng ulam na kalderetang baka. Kumuha na ako ng bowl at nang buksan ko ang plastic container ay naamoy ko kaagad na parang panis na yung pagkain. Inamoy ko pa yon ng malapitan at doon ko na siguradong panis na nga yung kaldereta. Nakita ko rin na medyo iba na ang kulay ng karne na para bang sobrang tagal na noon. Hindi ko alam ang iisipin ko nang malamang kong panis na ang kalderetang ibinigay ni Lolita sa amin. Sinadya niya ba yon o hindi niya lang ba napansin na hindi na yon pwedeng kainin? Kung sinadya man niya yon ay wala akong nakikitang reason para gawin yon ni Lolita. Sa ilang araw simula nang lumipat sila sa bahay na yon ay wala akong natatandaan na ipinakita ko sa kanilang masama. Nagtaka na si Arthur kung bakit hindi ko pa iserve ang kaldereta. Sinabi ko na panis na yon at mukhang hindi napansin ni Lolita ang ibinigay niyang panis na kaldereta. Ganon ang sinabi ko para naman hindi na mag-isip ng kung ano-ano ang asawa ko. Ang ginawa ko ay nilagay ko sa plastic yung kaldereta at itinapon ko na sa basurahan namin na nasa likuran.
Baka kasi kung sa basurahan sa harapan ng bahay ko itapon at makita pa ni Lolita, iisipin ko rin naman ang mararamdaman niya, Papa Dudut. Ugali ko na sa gabi na buwabangon ako sa pagtulog para gumamit ng banyo. Paglabas ko ng banyo ay may narinig akong kumakaluskos sa may likod ng aming bahay. Binuksan ko ang back door at may nakita akong pusa na kinakalkal ang aming basurahan. Kinakain niya yung kalderetang itinapon ko. May ilang basura na rin na nagkalat kaya itinaboy ko yung pusa. Inayos ko muna yon at nilagyan ko ng bato ang takip ng basurahan para hindi na yon mabuksan ng pusa bago ako bumalik sa pagtulog. Kinabukasan pagkatapos naming mag-almusal ay naalala ko yung plastic container na pinaglagyan ng ulam ni Lolita. Kinuha ko yon at nagpunta ako sa bahay ni Lolita para ibalik yon. Wala palang gate ang bahay nila kaya diretso katok na ako. Si Lolita ang nagbukas sa akin ng pintuan at binalik ko na sa kanya yung lalagyan ng pagkain. Kumusta? Ano masasabi niyo sa kaldereta ni Francis? Tanong ni Lolita tapos ay ngumiti siya ng malaki. Masarap siya, malasa. Nagustuhan din ng asawa ko pag sisinungaling ko. Sabi ko na nga ba't hindi ako mapapahiya eh. Hayaan mo, sa susunod ay magbibigay ulit ako sa inyo ng ulam kapag nagluto si Francis. Ang sabi pa ni Lolita. Nagpasalamat ako kay Lolita bago ako bumalik sa bahay. Ayoko lang kasi na sumama ang loob ni Lolita. Sa pag-iisip ko noong nakaraang gabi ay naisip ko na hindi talaga alam ni Lolita na panis na yung naibigay niyang pagkain sa akin kasi wala siyang dahilan para gawin yon sa amin ng intentionally, Papa Dudut. Baka pagod lang siya o kung ano kaya kahit papaano ay naiintindihan ko siya sa part na yon. Makalipas nga ang ilang araw ay nagreklamo sa akin si Arthur dahil sa mabahong amoy sa aming bahay. Baka raw may patay na daga sa kung saan. Hindi kasi maganda yon lalo na at meron kaming baby. Halos ilang oras kaming naghanap sa bahay ng patay na daga pero wala kaming nakita. Hanggang sa tumakbo si RK sa akin palapit at sabi niya ay meron daw patay na pusa sa likod ng aming bahay. Totoo nga ang sinabi ni Arky dahil meron doong patay na pusa na nagsisimula ng mabulok. Bigla akong kinilabutan nang malaman ko na yon ang pusang nakita kong nangangalkal ng basura namin at kinain yung kaldereta na ibinigay ni Lolita. Sinabi ko yon kay Arthur at aniya ay baka nalaso ng pusa kasi panis na yung pagkain na yon. Agad naming nilibing ang pusa at nilaliman namin ng hukay para hindi na siya mangamoy. At magkaroon din siya ng maayos na libingan. Kumusta na pala yung bago ninyong kapitbahay? Nakikita ko kayo na nag-uusap ng babae ah. Sabi sa akin ni Elena nang magkausap kami isang umaga sa bahay. Okay naman sila, mukhang mabait, sagot ko. Anong trabaho ng mag-asawa na yon? Para kasing hindi ko sila nakikitang umaalis. O sisa pa ni Elena. Hindi ko pa naitatanong eh. Umaalis sila palaging magkasama. Hindi mo lang siguro natsitsyempohan, baka merong business o kung ano, turan ko. Sa totoo lang Papa Dudut ay curious din ako kung ano nga ba ang trabaho ni Lolita at Francis. Nahihiya kasi ako magtanong at baka isipin nila na chismosa ako. Kung malalaman ko man yon, dapat ay silang kusang magsabi sa akin. Habang tumatagal si Lolita sa bahay na inuupahan niya ay mas marami akong napapansin sa kanila na kakaiba. May isang beses na nakita ko na may 5 lalaki na kumatok sa bahay nila at pinagbuksan yon ni Lolita. Isang beses sa isang linggo ay dumadalaw ang mga lalaking yon sa bahay ni Lolita at palaging gabi silang nagpupunta. Nung una akala ko ay bisita lamang nila pero nagkaroon ako ng pagtataka nang maging every week na ay nagpupunta ang mga lalaking yon, Papa Dudut. Kung minsan pa nga ay naririnig ko silang kumakanta ng sabay-sabay. At hindi ko maintindihan ang salita na ginagamit nila sa kanta nila. Medyo nakakakilabot din yung paraan nila ng pagkanta. May isang beses pa nga na nakita ko ni Lolita nang papasukin niya ang mga lalaki sa bahay nila. Ngumiti siya sa akin at kumaway. Yung ngiti niya ang creepy. Hindi normal na ngiti. Parang merong ibig sabihin. Kinabukasan habang nagdidilig ako ng mga halaman ay nilapitan ako ni Lolita. Nakita mo palang mga bisita ko kagabi, sabi niya.
Oo, mga kamag-anak ninyo? Tanong ko. Hindi, mga kaibigan namin yun ni Francis. Once a week ay nagkakaroon kami ng prayer meeting dito sa bahay. Tuwing Friday ng gabi. Baka gusto mong sumali sa amin, anyaya pa ni Lolita. Sige, subukan ko sa susunod na Biyernes kapag wala akong ginagawa, wika ko. Aasahan ko yan ha. Huwag kang mag-alala, marami kang marirealize kapag sumali ka sa amin, Ruth. Ako rin ang bahala sa iyo, ang sabi ni Lolita bago siya bumalik sa bahay nila. Hindi ko alam pero may kakaiba akong naramdaman sa huling sinabi ni Lolita, Papa Dudut. Para bang may kasamang babalang mga sinasabi niya. Lalo na yung sinabi niya na siya ang bahala sa akin. Ayaw ko na sanang tanggapin ang invitation ni Lolita sa sinasabi niyang prayer meeting pero nahiya na ako. Pero baka naman masamain niya akong tatanggi ako. Isa rin kasi yon sa ugali ko na sa tingin ko ay hindi maganda. Yung takot akong tumanggi sa isang tao. Ayoko na merong sumasama ang loob sa akin, Papa Dudut. Hindi na tuloy maalis sa isipan ko ang tungkol sa pag-invite ni Lolita sa akin sa prayer meeting na yon. Arthur, inaaya pala ako ni Lolita sa bahay nila sa Biyernes. Prayer meeting daw. Ewan ko, parang kinakabahan ako eh. Kung ako sanang masusunod, ayaw kong pumunta. Bukas na kasi yun. Sabi ko sa asawa ko na nang patulog na kami ng gabing yon. E di wag kang magpunta. Ikaw kasi pinairal mo na naman yung ugali mo na hindi makatanggi. Sabihin mo ay nagsisimba ka tuwing Sunday kaya hindi mo na kailangan na magpunta sa prayer meeting nila. Ang sabi pa ni Arthur. Bahala na bukas. Turan ko na lang. Biyernes na, yun ang araw ng prayer meeting ni Lolita sa bahay nila, Papa Dudut. Umaga pa lamang ay nag-iisip na ako ng idadahilan kay Lolita para hindi ako makasama sa prayer meeting nila. Iba talaga kasi ang kutob ko ng oras na yon. Hindi magandang kutob. Bandang 6:00 ng gabi tumawag na si Lolita sa labas ng aming bahay. Medyo nag-alangan pa akong lumabas pero nahiya na rin ako na hindi magpakita kay Lolita at maayos na sabihin sa kanya na hindi ako pwede. O ano na, tara na. Ikaw na lang hinihintay namin, Ruth, nakangiting sabi sa akin ni Lolita. Lolita, may sasabihin sana ako sa iyo. Pero huwag mo sanang masamain ha. Pasensya ka na pero hindi kasi ako makakasama sa prayer meeting ninyo ngayon. Masama kasi ang pakiramdam ko. Kagabi pa ako nilalagnat at inuubo. Baka makahawa ko sa inyo eh. Pagsisinungaling ko. Ano ka ba? Okay lang yun. Saka mas maganda nga na sumama ka sa amin ngayon. Ipagdarasal ka namin para mawala ang sakit mo. Alam mo ba dati merong malubhang sakit si Francis? Paulit-ulit lang namin yung pinagdarasal, ngayon magaling na siya. Napagalingan namin si Francis, ikaw pa kayang lagnat lang naman yata. Ang sabi pa ni Lolita. Nangihina rin kasi ako eh, pasensya ka na talaga ha. Hayaan mo, sa susunod ay sasama na ako sa inyo. Pagtatanggi ko. Okay, ikaw ang bahala pero sa susunod ay sasama ka na ha. Ang sabi ni Lolita. Sige, magsisimula na kasi kami. Kailangan ko nang bumalik sa bahay. Dugtong niya at nagpaalam na siya sa akin. Nakahinga na ako ng maluwag nang umalis na si Lolita at hindi na niya ako pinilit na sumama sa prayer meeting nila. Pero may konsensya pa rin akong nararamdaman kasi kinailangan kong magsinungaling. Pagbalik ko sa loob ng bahay ay tinanong ako ni Arthur kung ano ang sabi ni Lolita. Ang sabi ko ay naniniwala naman siya sa alibay ko pero sa susunod na Biyernes daw ay dapat sumama na ako. Sa pag-o-observe ko ay inabot ng mahigit 1 oras bago umalis sa mga lalaki nagpunta sa bahay ni Lolita. Nang gabing yun ay talagang kinukulit ako ng utak ko na alamin kung ano nga bang ginagawa ni Lolita sa prayer meeting nila, Papa Dudut. Parang may nagbubulong sa utak ko na kailangan kong malaman kung prayer meeting nga ba talaga ang kanilang ginagawa o baka meron pang ibang bagay. Habang nakasalang ang sinaing ko ay pasimple akong lumabas ng bahay. Nagpunta ako sa may gilid ng bahay ni Lolita. Madilim naman doon dahil hindi nila binubuksan ng ilaw sa may harapan ng kanilang bahay. May bintana doon pero nakasarado at wala akong makita. Umikot ako sa kabila, may kaunting awang ang bintana sa parting yon at doon ako sumilip.
Naririnig ko na silang kumakanta at hindi ko maiwasan ang taasan ng balahibo sa kantang napapakinggan ko sa loob ng bahay nila, Papa Dudut. Kahit sinong tao ay hindi maging handa sa nakita ko, Papa Dudut. Inasahan ko na simpleng prayer meeting lamang ang mga yon, pero hindi nangyari, Papa Dudut. Nakahubot-hubad sina Lolita at Francis habang may ginagawa silang kahalayan. Yung 5 lalaki ang kumakanta habang may hawak silang aklat. Nakaikot sila sa mag-asawa at bukod pa roon ay napapaligiran sila ng mga itim na kandila. Sa harapan nila ay may isang rebulto na kulay itim. Nakakatakot yung rebulto. Hindi ko malaman kung anong klaseng demonyo ang rebulto, Papa Dudut. Napatras ako at patakbo akong bumalik sa bahay namin at hindi ko alam kung kulto ba yon o isang relihiyon na hindi ko alam ang tawag. Pawisan at shock na shock ako nang makita ako ni Arthur. Tinanong niya ako kung saan ako galing at kumukulo na raw ang sinaing ko. Napansin na rin niya ang itsura ko ng sandaling yon. Bakit para kang nakakita ng multo? Ayos ka lang ba? Namumutla ka eh. Tanong ni Arthur sa akin. Hindi ka maniniwala sa mga sasabihin ko, turan ko. Di wag mo nang sabihin kasi hindi naman pala ako maniniwala, biro pa ni Arthur. Hindi ako nakikipagbiro. Sumilip ka sa bahay ni na Lolita para malaman kung prayer meeting ba talaga ang ginagawa nila. Sagot ko sa nanginginig na boses. Bakit mo ginawa yun? Pwede ka nilang ireklamo, Ruth, ang sabi pa ni Arthur. Kung hindi ko yun ginawa, hindi ko malalaman na hindi prayer meeting ang ginagawa ni na Lolita. Sambit ko. Bakit? Ano bang ginagawa nila? Curious na tanong ni Arthur. Detalyado kong ikinuwento ang nakita ko sa aking asawa, Papa Dudut. Nanginginig pa rin ang boses ko habang nagsasalita ako kasi hindi ko kayang balikan ang mga nakita ko. Pakiramdam ko ay babangungutin ako sa tuwing maaalala ko yon. Nakita ko sa mukha ni Arthur na kahit siya ay natakot sa ikinuwento ko. Naniwala naman siya sa sinabi ko. Ano ni Arthur ay mabuti na lang at hindi ako pumayag na pumunta sa prayer meeting ni na Lolita dahil baka kung ano raw ang mangyari sa akin. Sinabihan din ako ni Arthur na simula ng gabing yon ay umiwas na kaming lahat kina Lolita na sinangayunan ko naman. Kahit naman hindi yon sabihin sa akin ng asawa ko ay ganon talaga ang gagawin ko. Kaya simula noon ay todo iwas na ako kay Lolita at kay Francis. Kapag kinakausap niya ako lalo na kapag nagdidilig ako ng halaman, ay matipid na lamang ang sagot ko sa kanya. Gusto kong iparamdam sa kanya na wala akong interes na makipagkaibigan sa kanya. Kaya lang ay parang hindi naman marunong makiramdam si Lolita, Papa Dudut. Kahit cold na ang treatment ko sa kanya ay tuloy pa rin siya sa pakikipag-usap sa akin at hindi nagbabago ang energy niya sa akin. Pinayuhan din ako ni Arthur na huwag kong ikwento sa iba ang nakita ko sa bahay ni na Lolita. Alam ko naman daw sa lugar namin napakabilis na kumalat ng chismis at mga ganong kwento. Baka raw malaman pa ni na Lolita na ako ang nagpakalat ng kwentong yon at kung ano pa ang gawin ng mag-asawa sa amin kung sakali. Siyempre kahit paano ay alam ko na ang pwedeng gawin ni na Lolita at Francis. Kaya may takot ako sa kanilang dalawa. Buti sana kung ako lang ang kakantiin nila. Pero paano kung ang mga anak ko hindi ba? Dumating na naman ang Biyernes at bago maggabi ay nakaabang na ako sa labas ng bahay namin para kausapin si Lolita. Kailangan kong sabihin sa kanya na hindi ako makakapunta sa prayer meeting at kahit kailan ay hindi ako pupunta doon. Bandang 10:00 ng umaga nang lumabas si Lolita kasama si Francis. Bihis na bihis sila at nalatang merong pupuntahan. Agad ko silang tinawag
at sinabi ko sa kanila na hindi ako makakapunta sa prayer meeting sa araw na yon dahil may lakad kami ng aking pamilya kahit na wala naman talaga. Baka pwedeng i-cancel mo na lang yung lakad ninyo. Magtatampo na ako niyan sa iyo, Ruth eh. Last week hindi ka rin nakasama. Ang turan pa ni Lolita. Sorry talaga. Yun nga eh, may isa pa akong sasabihin. Naisip ko kasi na every Sunday nagsisimba ako. Huwag ka na rin sanang mag-abala na ayain ako sa prayer meeting ninyo. Okay na ako na nagsiserve ako ng Sunday kay God. Baka kasi lumagpas na ako sa langit kapag nagkataon. Sabi ko na sinamahan ko ng biro. Sinabi ba namin na sa langit ka mapupunta kapag sumama ka sa prayer meeting namin? Seryoso at makahulugang sabi ni Lolita na nagbigay ng kilabot sa akin, Papa Dudut. Huwag mo na siyang pilitin, Lolita. Kung ayaw ng isang tao ay hindi mo siya mapipilit. Tara na't baka mahuli pa tayo sa pupuntahan natin. Ang singit ni Francis at umalis na sila. Kahit pa paano ay nagpasalamat ako na hindi na ako pinilit pa ni Lolita na sumama sa prayer meeting nila, pero nagkaroon ako ng takot kasi nakita ko sa mukha niya na parang masama ang loob niya sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Siguro ay talagang umasa siya na maaaya niya ako sa gagawin nila, na sa tingin ko ay hindi tama at hindi naman normal. Siguro hinayaan na rin ng Diyos na makita ko na gano'n ang ginagawa nila, Papa Dudut. Kasi kung hindi ko nalaman ay talagang magpupunta ako sa bahay ni Lolita ng gabing yon. Sabi nga ni Arthur ay hindi ko alam ang pwedeng mangyari sa akin kung sakali na natuloy ako roon. Talagang sobrang bait ng Diyos dahil hindi niya ako hinayaan na mapahamak. Ang buong akala ko ay sasama ang loob ni Lolita sa akin sa ginawa kong pagtanggi sa kanya. Pero kung ano siya dati sa akin ay ganun pa rin siya pagkatapos ng pangyayaring yon, Papa Dudut. Walang nagbago. Nagtataka na tuloy ako at baka pinaplastic na lamang niya ako. Kapag nakikita ko rin sila ni Francis ay palagi kong naaalala yung nakita ko sa bahay nila. Isang gabi nagluluto na ako ng ulam namin nang marinig ko ang pagtawag ni Lolita sa labas ng bahay. Nasa kwarto noon si Arthur kaya ako ang lumabas. Alam ko agad na meron siyang ibibigay na pagkain kasi may dala na naman siyang plastic container. Nakangiti siya ng malaki sa akin na para bang may masama siyang binabalak. Paglapit ko kay Lolita ay sinabi niya na nagluto ng menudo si Francis at gusto niya na matikman namin yon ng pamilya ko. Ipinagmalaki niya na masarap yon at sigurado siya na magugustuhan naming lahat, Papa Dudut. Lolita, nagluluto na kasi ako. Ganyan din ang ulam namin eh. Kaya tatanggihan ko muna ngayon sabi ko. Kahit ang totoo ay hindi menudo ang niluto ko. Ano ba yan, napapansin ko palagi ka na lang tumatanggi sa akin, Ruth. Nakakasama naman ang loob. Sige na, tanggapin mo na ito. Pagkumparahin mo kung ano ang masarap na luto, ang sabi pa ni Lolita sabay ngiti. Nakonsensya ako kahit papaano kaya sa huli ay tinanggap ko na lamang ang menudo ni Lolita at nagpaalam na siya sa akin. Pagpasok ko sa bahay ay nasa sala na si Arthur. Nakaupo siya sa sofa habang nanonood ng TV. Sinabi ko sa kanya na nagbigay na naman ng ulam si Lolita. Ang sabi sa akin ni Arthur ay itapon ko na lamang yon sa lababo at baka kung ano pa ang nakalagay sa pagkain na yon. Ganon nga ang ginawa ko. Alam ko na masama ang magtapon ng pagkain pero kapag siguro galing sa kagaya ni Lolita ay gagawin din yon ng iba. Lalo na at alam ko na ang kanyang pagkatao kahit papaano. 11:00 na ng gabi yon, nasa kwarto na kami pero gising pa kami ni Arthur. Pinag-uusapan namin sina Lolita at Francis. Ang hula kasi ng asawa ko ay kasali sa isang kulto sina Lolita. Nakakatakot daw ang ganon kasi sa pagkakaalam niya ay pumapatay ng mga tao ang ibang kulto. Kaya huwag na huwag ko raw hahayaan na makalapit sina Lolita at Francis sa anak namin. Medyo tiwala naman ako na hindi yun mangyayari lalo na at tinuturuan ko si Arky na huwag sasama sa ibang tao lalo na at hindi niya kilala. Nasa gitna kami ng kwentuhan ng asawa ko nang marinig namin ang pagtawag ni Lolita sa labas ng bahay namin. Bago po tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe.
Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng mga nakikinig sa ating programa ay hindi pa nakasubscribe. Mas matutulungan niyo po kami kung kayo po ay nakasubscribe na sa ating channel. Sa ating pagpapatuloy, nagkatinginan kami kasi nagtataka kaming dalawa kung ano ang pakay ni Lolita sa amin ng ganong oras. Ang sabi ni Arthur ay hayaan ko lang at huwag kong lalabasin si Lolita. Aalis din daw yon kapag walang sumasagot dito. Patay na naman lahat ng ilaw sa bahay kaya baka isipin din ni Lolita na tulog na kaming lahat. Kaya lang ay parang walang balak sumuko si Lolita hanggang sa walang humaharap sa kanya. Kasi halos kalahating oras na ay tumatawag pa rin siya sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana. Binuksan ko na lamang yon ng kaunti at patay naman ang ilaw sa kwarto kaya hindi niya ako makikita. Pero laking gulat ko nang parang naramdaman ako ni Lolita at tumingin siya sa bintana kung saan ako nakasilip. Bigla tuloy ako napatakbo palayo sa may bintana. Sinabi ko kay Arthur na mas mabuti nang lumabas na lamang kami para harapin si Lolita at alamin kung ano nga bang kailangan nito. Malakas kasi ang pakiramdam ko na hindi siya aalis hanggang hindi ko siya nilalabas. Nagpasama na rin ako kay Arthur para kung sakali na may masamang balak si Lolita ay may tutulong sa akin. Hindi naman siguro ako masisisi ng kahit na sino kung ganon ako mag-isip kay Lolita. Matapos nang nakita kong ginagawa nila sa bahay nila. Magkasama kami ni Arthur na humarap kay Lolita. Ang akala namin ay kung ano na. Yun pala ay kukunin niya lamang yung lagayan ng pagkain na pinaglagyan ng minudo. Naintindihan ko naman ang rason niya kung bakit ganong oras siya nagpunta dahil aniya bukas ay aalis sila ng asawa niya at baka kapag binalik ko ay wala akong maabutan na tao. Akala ko ay aalis na si Lolita pagkabigay ko sa kanya ng lagayan ng pagkain. Pero nagtanong pa siya sa akin kung kumusta ang minudo na niluto ni Francis. Kung masarap daw ba o may kailangan pang i-adjust sa lasa. Naku, sobrang sarap. Dapat nagbi-business na kayo. May talent talaga sa pagluluto si Francis. Ang sabi ko kahit na ang totoo ay hindi naman namin tinikman ang minudo na yon. Kaya nga kahit nga si Arky, yung panganay namin ang dami nakain, hindi na nga pinansin yung niluto ni Ruth na adobong baboy. Ang sabi naman ni Arthur. Doon ako nanlamig sa takot, Papa Dudut. Ang sinabi ko kasi kay Lolita ay minudo din ang niluto ko ng gabing yon. Hindi ko naman yun nasabi kay Arthur kaya hindi ko rin siya masisisi. Nawala na ang ngiti ni Lolita. Akala ko ba ay minudo rin ang ulam ninyo kaya ayaw mong tanggapin ang luto ko? Kinain niyo ba talaga yung niluto ng asawa ko, Ruth? O baka tinapon niyo rin kagaya ng kaldereta? Seryosong tanong pa ni Lolita. Hindi agad kami nakapagsalita ni Arthur kasi na-corner kami ni Lolita. At wala kaming ideya kung paano niya nalaman na itinapon namin yung pagkain na una niyang ibinigay. Hanggang sa tumawa ng malakas si Lolita na ikinagulat naming mag-asawa. Aniya nagbibiro lamang siya. Alam niya raw na hindi namin yun gagawin. Umalis na rin siya pagkatapos at doon na kami nakahinga ng maayos ni Arthur. Isa talaga sa hindi ko makakalimutan na nangyari ay noong araw na nagpunta ako sa bahay ng parents ko kasama ang aking bunsong anak. Nag-request kasi ang nanay ko na bumisita kami roon kasi matagal nila kaming hindi nakikita. Bago ko umalis ay sinabihan ko si Arthur na huwag niyang kakalimutan na sunduin si Arky sa eskwelahan. Habang nasa biyahe na kami ng baby ko pauwi sa bahay ay tumawag si Arthur sa akin at sinabi niya na nawawala si Arky. Nang sunduin niya raw ito sa school ay wala na ito. Nakausap ni Arthur ang teacher ni Arky at maaga raw ang naging oras ng uwian ni na Arky. Naawa raw ang teacher ng anak ko kasi ang tagal na nitong naghihintay ng sundo sa labas ng school kaya tumawag siya ng tricycle na maghahatid sa anak ko sa bahay. Pagdating daw ni Arthur sa bahay namin ay wala doon si Arky. Talagang natakot ako ng time na yon, Papa Dudut. Inikot namin ang buong subdivision pero wala siya. Hindi namin nakita si Arky hanggang sa naisipan ko magtanong kay Lolita kasi siya na lamang ang hindi ko natatanungan. Kumatok ako sa bahay ni na Lolita at nang buksan niya ang pinto ay nakita ko kagad si Arky sa loob ng bahay ni Lolita na nanonood ng TV. Ayon kay Lolita ay nakita niya si Arky na nasa labas ng bahay namin at dahil nakalak yon ay hindi ito makapasok kaya pinapunta muna niya ang anak ko sa bahay niya.
Agad akong nag-alala kay Arky kasi baka kung ano ang ginawa ni Lolita sa kanya. Sa sobrang emosyon na naramdaman ko ay nasabihan ko si Lolita na kapag naulit yon ay huwag na niyang papuntahin si Arky sa bahay niya. Naging masama ang dating noon kay Lolita at aniya ay nagmamagandang loob lamang siya. Nagkasagutan kaming dalawa hanggang sa umawat na si Arthur sa aming dalawa. Tinanong ko si Arky kung merong ginawa si Lolita sa kanya. May aklat daw itong pinabasa sa kanya na hindi niya maintindihan ang nakalagay kasi hindi English o Tagalog ang nakasulat doon. Ilang buwan matapos ang pangyayaring yon ay umalis na sina Lolita at Francis. Wala kaming ideya kung saan sila lumipat pero magandang bagay yon kasi hindi na ako mapaparanoid. Nang umalis sina Lolita ay saka lamang kumalat sa lugar namin na sumasamba ito at ang asawa nito sa demonyo. Hindi ko alam kung paano yun nalaman ng ibang tao pero ganun nga yata kapag meron kang tinatagong hindi maganda. Pilit yung sisingaw kahit na itago mo ng mabuti. Ngayon ay mapayapa na ulit kaming naninirahan sa lugar na yon, Papa Dudut. Wala na ang takot at pangamba. Alam ko na maaaring judgmental lamang ako o nagkamali din ako pero isa lamang akong nanay na walang ibang gusto kundi ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya ganon ang naging reaksyon ko sa mga nangyari. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.